Isipin mo na lang ito, dalawang tao ang sabay na nagkasakit. Pareho silang may parehong kondisyon, pareho silang kailangan ng parehong gamot. Pero ang isa, kayang magpa-check up agad sa pribadong ospital, makakuha ng laboratory tests kinabukasan at mabigyan ng tamang treatment bago pa lumala ang sakit. Ang isa naman, kailangan pang maghintay ng sweldo, pumila sa public hospital ng ilang oras at magtiis muna sa kirot dahil kulang ang budget. Pareho silang tao, pareho silang may pangarap, pero magkaiba ang bilis ng pag-usad ng buhay nila dahil lang sa pera. Dito mo makikita ang masakit na realidad. Ang mundo ay hindi pantay ang trato. At oo, sa maraming sitwasyon, mas malupit ito sa mga taong walang pera. Hindi ito simpleng reklamo, may malinaw na basehan ito sa datos at pag-aaral. Ayon sa maraming research sa public health at economics, ang mababang socio-economic status ay konektado sa mas mataas na stress levels, mas limitadong access sa healthcare at mas maikling life expectancy, hindi dahil mas mahina ang mga taong walang pera, kundi dahil mas limitado ang resources na pwede nilang gamitin para protektahan ang sarili nila. Kapag may pera ka, may buffer ka laban sa problema. Kapag wala, bawat pagkakamali ay may mas mabigat na kapalit. Sa psychology, may tinatawag na scarcity effect. Kapag kulang ang resources mo, nagiging sobrang focused ang utak mo sa kung ano ang kulang. Parang naka-zoom in ang isip mo sa problema. Halimbawa, kung may utang kang kailangang bayaran sa katapusan ng buwan, malamang araw-araw mo itong iniisip. Kahit nasa trabaho ka, kahit kasama mo pamilya mo, may bahagi ng utak mo na naka-assign sa pag-compute at pag-aalala. Ayon sa pag-aaral ni Mulaynatan at Shafir, ang scarcity ay parang tax sa mental bandwidth. Bumaba ang capacity mo para magplano ng long-term dahil inuubos ng immediate problems ang attention mo. Kaya minsan, ang taong gipit ay gumagawa ng desisyong mukhang mali sa labas. Umuutang sa mataas ang interes. Tumatanggap ng trabahong mababa ang sahod kahit hindi ito aligned sa long-term goals. Pero kung iintindihin mo ang context, makikita mong hindi ito simpleng kakulangan sa disiplina. Ito ay survival mode. Kapag nasa survival mode ka, ang priority mo ay makatawid sa araw na ito, hindi sa 5 taon mula ngayon. Dagdag pa rito ang epekto ng chronic stress. Kapag matagal kang nasa financial pressure, tumataas ang cortisol levels sa katawan. Ito ang hormone na konektado sa stress response. Kapag laging mataas ang cortisol, naapektuhan ang immune system, pagtulog at maging ang mood. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit mas mataas ang risk ng anxiety at depression sa mga taong patuloy na nakakaranas ng financial insecurity. Hindi ito kahinaan ng loob. Ito ay biological response ng katawan sa matagal na pressure, pero hindi ibig sabihin na wala nang magagawa. Dito pumapasok ang mas malalim na usapan tungkol sa pananaw. Sa philosophy, lalo na sa Stoicism, may malinaw na linya sa pagitan ng mga bagay na kontrolado natin at ng mga bagay na hindi. Hindi natin kontrolado ang inflation, ang global market o ang pamilya kung saan tayo ipinanganak. Hindi natin kontrolado kung may generational wealth ba o wala. Pero kontrolado natin kung paano tayo magre-react sa sitwasyon. Kontrolado natin kung magpapadala ba tayo sa hiya at inggit o gagamitin natin ang sitwasyon bilang motivation. Si Marcus Aurelius, isang Roman emperor at Stoic philosopher, ay nagsulat na ang hadlang sa daan ay siya ring nagiging daan. Ibig sabihin, ang obstacle ay maaaring maging opportunity depende sa pananaw mo. Kung wala kang pera ngayon, maaaring ito ang nagtutulak sa iyo para maghanap ng bagong skill, bagong raket o bagong paraan ng pag-iisip tungkol sa value creation. Hindi nito binubura ang unfairness ng sistema, pero binibigyan ka nito ng internal power na hindi basta-basta mawawala. Mahalagang maging malinaw. Ang pag-uusap tungkol sa mindset ay hindi dapat gawing excuse para i-ignore ang structural problems tulad ng inequality, corruption at kakulangan ng oportunidad. Totoong may systemic issues,
Ngunit sa level ng personal life, kailangan pa rin nating magdesisyon araw-araw. At dito pumapasok ang konsepto ng agency. Kahit maliit ang kontrol mo, may kontrol ka pa rin. Halimbawa, kung paycheck to paycheck ka, maaaring hindi realistic ang agad na malaking investment, pero maaaring realistic ang magtabi ng maliit na halaga kada sweldo, 100, 200. Hindi ito impressive sa social media, pero psychologically, nagbibigay ito ng sense of progress at control. Unti-unti, nababawasan ang pakiramdam na biktima ka lang ng sitwasyon. Isa pang aspeto na bihirang pag-usapan ay ang epekto ng pera sa dignidad. Kapag may pera ka, mas may choice ka. Kapag may choice ka, mas may dignidad ang pakiramdam. Maaari mong tanggihan ang toxic na trabaho. Maaari mong piliin ang mas maayos na tirahan. Kapag wala, minsan napipilitan kang magtiis. At ang matagal na pagtitiis ay maaaring magdulot ng resentment. Dito pumapasok ang philosophical question. Paano mo mapapanatili ang dignidad kahit limitado ang resources mo? Ayon sa Stoic thought, ang tunay na dignidad ay nakabase sa character, hindi sa possessions. Maaari kang maging mahirap, ngunit marangal. Maaari kang maging mayaman, ngunit walang integridad. Sa modernong buhay, makikita ito sa maliliit na bagay. Ang pagiging tapat sa trabaho kahit maliit ang sahod, ang pagtupad sa pangako, ang pag-iwas sa panlalamang kahit gipit ka. Hindi nito agad babaguhin ang bank account mo, pero binubuo nito ang reputasyon at self-respect mo. At sa long term, ang reputasyon at trust ay maaring maging capital din. May isa pang psychological trap ang kakulangan sa pera. Social comparison. Sa panahon ng social media, araw-araw tayong nakakakita ng highlight reel ng buhay ng iba. Bakasyon, bagong kotse, bagong gadget. Kapag ikaw ay struggling financially, mas matindi ang impact nito. Parang laging may paalala na nahuhuli ka. Pero tandaan, ang nakikita mo online ay curated. Hindi mo nakikita ang utang, ang stress, o ang personal na problema sa likod ng picture. Ang patuloy na paghahambing ay nakaka-drain ng energy na pwede mong gamitin sa pag-improve ng sarili mo. Sa halip na comparison, maaring mas makabubuti ang pag-shift sa growth orientation. Tanungin ang sarili, ano ang kaya kong pagbutihin ngayon? Skill ba ito? Communication? Digital literacy? Sa modernong ekonomiya, maraming oportunidad online na hindi nangangailangan ng malaking capital. Freelancing, content creation, online selling. Hindi ito automatic success. Pero mas mababa ang barrier kumpara dati. Ang internet ay naging equalizer sa ilang aspeto, kahit hindi perpekto. Sa economics, may konsepto ng compounding. Karaniwang ginagamit ito sa investments. Pero maaari rin itong ilapat sa skills at habits. Kung araw-araw kang maglalaan ng oras para mag-aral ng bagong skill, kahit 30 minuto lang, sa loob ng 1 taon, malaki ang magiging pagbabago. Ang problema, kapag nasa scarcity mindset ka, mahirap maglaan ng oras para sa future dahil inuuna mo ang present crisis. Kaya mahalaga ang intentional na pag-carve out ng maliit na space para sa growth kahit abala. May mga taong magsasabi na pera lang iyan. Hindi iyan ang tunay na kaligayahan. Totoo na hindi garantiya ang pera sa happiness. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na lampas sa basic needs at reasonable comfort, hindi na ganun kalaki ang dagdag ng pera sa overall happiness. Pero mahalagang linawin. Kapag hindi pa natutugunan ang basic needs tulad ng pagkain, tirahan at seguridad, malaking faktor ang pera sa well-being. Kaya hindi hypocrisy ang pagnanais na umasenso. Natural ito. Ang mas mahalagang tanong ay ito. Kung totoo na mas malupit ang mundo sa walang pera, paano ka kikilos? Mananatili ka bang galit at paralyzed? O gagamitin mo ba ang awareness na ito para maging mas strategic? Sa Stoicism, may konsepto ng voluntary discomfort. Minsan, sinasadya nilang mag-practice ng simpleng pamumuhay kahit may kaya sila para paalalahanan ng sarili na kaya nilang mabuhay kahit kaunti. Ang layunin nito ay alisin ang takot sa kakulangan.
Kapag hindi ka takot sa pagiging simple, mas nagiging matapang ka sa pag-take ng calculated risks. Isipin mo kung paano ito pwedeng i-apply. Bawasan ang lifestyle inflation kahit tumaas ang kita. Matutong maging kontento sa sapat, hindi para manatiling maliit ang pangarap, kundi para hindi maging alipin ng gastos. Sa ganitong paraan, kapag may opportunity na nangangailangan ng risk, mas handa ka dahil hindi ka nakatali sa mataas na fixed expenses. Sa huli, ang mundo ay maaaring hindi patas. May head start ang iba, may safety net ang ilan, pero hindi nito inaalis ang posibilidad ng pag-usad. Maraming kwento ng mga taong nagsimula sa wala at nakaangat dahil sa kombinasyon ng tamang mindset, tamang diskarte at tamang pagkakataon. Hindi ito fairy tale. May halong sakripisyo, pagod at minsan swerte. Pero nagsimula sa isang desisyon. Ang desisyong hindi hayaang ang kakulangan ngayon ang mag-define ng buong pagkatao. Kung ikaw ay kasalukuyang nahihirapan, tandaan mo ito. Ang sitwasyon mo ay hindi ang buong identity mo. Bahagi lang ito ng kwento. Maaari itong maging unang kabanata ng mas malakas na bersyon mo. Gamitin mo ang psychology para maintindihan ang sarili mo. Gamitin mo ang philosophy para patatagin ang loob mo. At gamitin mo ang praktikal na kaalaman sa pera para unti-unting baguhin ang trajectory mo. Kung nakatulong sa iyo ang usapan na ito at gusto mo pa ng mas malalim na content tungkol sa mindset, pera at personal growth, i-like mo ang video, mag-subscribe sa channel at silipin mo ang iba pa nating videos. Dahil dito, hindi lang tayo nagrereklamo sa realidad. Pinag-aaralan natin ito at hinahanap ang paraan para mas maging matatag, mas maging matalino at mas maging handa sa kahit anong ibato ng mundo.